Alright, shout out mga Dabawenyos. Dabawenyos, mag-ingay. Dito tayo ulit ngayon mag-vlog sa Bolton Bridge, Davao River, and Esplanade. Nung nakaraang araw lang ay nung December 2. December 2 is, di ba, napakalakas ng lindol nun. Tapos ito siya ay pansamantalang isinarado, itong bound south na lane ng tulay ng Bolton Bridge. Dahil nga sa malakas na lindol ay sinusuri muna ng sino ba yung agency na nasusuri? DPWH para sa structure, CTTMO para sa daan kasi daan siya, tulay, and PBOX, MDRMC. Sino ba mga agency dyan? Ang mga masasabi natin sila yung may hawak, no, sa responsibility to secure the land, the structure, the bridges, the infrastructure. So, isinarado muna to pansamantala. So, lahat ng mga papuntang south area, pwede pa rin naman silang dumaan, pero sa kabilang lane na lang hati, no. Yun nga lang, dahil nga may limit ng ilang tonelada yung tulay, so hindi pwedeng dumaan yung mga heavy trucks, mga 10-wheelers, mga lightweight lang na mga vehicles, gaya na ito, mga multi-cab, pick-up trucks, or ano pa man ng mga lightweight na mga vehicles. So ngayon, balik na siya ulit, no? Function na siya. Balik na yung kanyang trabaho bilang isang tulay para connection, no, ng dalawang panig. Quezon Boulevard, at ito namang aking nilalakaran, kinapapayuan ngayon ay Quimpo Boulevard. So, madadaanan na siya ngayon. So, hindi ko alam kung yung postal na yun, diretso yun dito. Possible. Hindi ko alam. Pwede kayo makapasal. Dyan? Pwede yung sagutin ng mga katanungan lang naman na burial lights. So, ito na, no? Mga bahayan ulit. I don't know kung eyesore ba siya sa inyo. Sa akin, walang problema. Hindi siya matter sa akin kung eyesore siya o hindi. Basta malaga, ang mga nakatira dito ay mga law-abiding citizen, no? Hindi kagaya doon ba sa sinabi ng babae sa 7-Eleven sa Bacolod na sabi ko, bakit may mga ganyang tao? Bakit delikado yan sa lugar na yan? Yung sabi niya, na-experience talaga daw na muntik na siyang lapitan ng 3 lalaki. Buti na lang mayroong tricycle, sinave siya. Sabi ko, bakit delikado? So, ang sagot niya, squatter kasi yan dyan area, no, di ba? So, sorry sa mga taga-squatter kasi in that case, parang hindi man sinabi ni ate na lahat, no? Palibasa lang kasi si ate, hindi niya napuntahan ang squatter ng Davao. Palibasa kasi hindi niya napuntahan ang squatter ng Tondo. Hindi niya napuntahan ang squatter ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas. At nakita niya na hindi pa lahat ng squatter ay delikado, no? Kundi mangingilan-ngilan lang, or maaaring ang squatter lang na delikado ay doon lang sa area na yon, sa may malapit sa grade ko, papuntang Lacson Street. Pagkakain ng Jollibee sana ako noon, maglalakad lang sana. So sabi niya, squatter, kung bakit delikado yung lugar na yan. Kasi ang ini-expect ko talaga doon dapat nasagot, kasi madilim ba siya, wala bang mga pulis, wala bang police visibility, pero ang sagot niya ay squatter kasi yung lugar. So para sa akin, itong lugar na itong mga nakikita ko natin, squatter man siya, Islam or informal, I don't know kung anong tawag dyan, or mga homeowner na sila, pero maaaring hindi, no? Sila ay mga meron silang hawak na papilit na sila yung nagmamayari ng bahay lang, pero yung lupa government owned to dito. So ibig sabihin, dalawa lang mangyayari, pwede na i-demolish para i-relocate kasi mukhang danger zone sila dito kasi malapit sa ilog at baha. So, tapos di kaya i-award ng government sa kanila ang kanilang kinatitirik ang bahay, ang lupa ng kanilang tinitirhan. So hindi siya eyesore sa akin. Basta ulitin ko, hindi siya eyesore, hindi siya masama magkaroon ng mga ganitong mga kabahayan sa Davao, as long as ang lahat naman lang din ng mga nakatira ay mga law-abiding citizen, namumuhay ng tama at namumuhay ng patas, nagsisikap, ganun po, no? So hindi sila mga parasites ba, walang pakinabang pero nakakasira pa ng buhay ng iba. So sila ay, alam ko itong mga tao dito ay nagtatrabaho, in fairness sa mga taga Davao, no? Masasaya ng isa sa mga bagay na something to be proud of as Davaoenyo, kasi nga napaka law-abiding citizen ng mga tao. Tapos ngayon, ayan na nga, ano ba pinagkaiba ng Davao City sa
sa Iloilo City when it comes to despite sa maraming mga commonalities ng Davao into Iloilo City, may mga bagay din sa Iloilo na meron at meron din tayo. Pero meron nga lang pinagkaiba, no? May pagkakaiba. For example, ito. Ang Esplanade sa Davao, sa Iloilo, Esplanade kasi to, di ba? Esplanade or riprap o Esplanade. So sa atin, meron tayong Esplanade dito sa Davao River. Pero ang Esplanade natin, dalawa siya, no? Parang double purpose. Pero hindi rin ako sure ha sa Iloilo. Basta Iloilo mag-ingay. Comment box, andyan lang. So dito sa Davao, ang aming Esplanade dito ay ang double purpose siya. Flood control na siya, at the same time, tambayan pa, di ba? Pero hindi tambayan na ganyan ha, yung ginagawa ng mga tao. As of now, pwede pa silang, malaya pa sila makakatambay dyan, maglagay ng mga tolda-tolda, mga bahay-bahay, kasi hindi pa naman talaga siya na award sa mga tao, no, na pwedeng mamasyal, dadaan. Yan lang, kumbaga Esplanade namin dito is double purpose. Tambayan siya for recreational activities purpose. Soon, no? Soon. Sa ngayon hindi manguna. Hindi pa natin makikita yung ganong tawag nito, yung ganong purpose. Yung for recreational activities. Kasi nga di pa nga siya tapos mahagala, di pa siya ganong kaganda, wala pa siyang beautification. Wala pa siyang mga halamanan. So as of now, malinaw sa akin na ang purpose nito is para sa flood control. Kasi kita nyo naman, di ba? O bahay. Napaka-elevated, napaka-taas. Napaka-taas nung riprap. So ang purpose niyan is para flood control. Tapos nilagyan rin siya ng mga benches. Tapos parang may mga nakaready na mga pwedeng lagyan ng mga taniman. Tapos may mga neon lights or ang tawag dyan, mga sodium light, no? Solar lamp light na magbibigay din ng ganda lalo na kapag gabi. So yun po yung pinagkaiba. Meron kami ditong Esplanade sa Davao. Kaso nga lang hindi siya, ang kanyang purpose is dalawa. Esplanade, no, for park and recreational purposes or activities and flood control. So sa Iloilo, beauty na talaga siya. Pwede siyang pang recreational purposes and beauty. Ganun, no? Paganda, no? Ng kanilang city. So di ko alam kung yun ba mga hagalang mga Iloilo, mga Ilonggo, no? Mag-ingay nga kayo dyan kung yung inyong pang Esplanade ay purpose ba nun is flood control din. Kasi as far as I know, kung titingnan ko sa mapa, ang inyong ilog dyan ay hindi naman talaga siya ilog na galing sa bukid, galing sa bundok. Kumbaga ang ilog ninyo is nagmula sa dagat, ang lusot din ay dagat. O dagat to dagat, no? Hindi siya bukid, hindi siya mountain to open sea. So dito sa amin, baliktad. Mountain to open sea. So doon pa lang magkakaiba na ang Esplanade natin dito, yung purpose, no? So dito dalawa siya. Inuuna yung pinaka main purpose is yung flood control. Kita nyo naman, di ba? Oh. So para maprotektahan yung mga tao dito sa matinding pagbaha. Tingnan mo yung riprap namin. Tingnan nyo yung yung pagkagawa niya, no? Napakakapal yan. Ang purpose niyan para sureball, no, na hindi talaga ma-wash out sa flash floods ang ating mga kabahayan dito within this area sa gilid ng ilog. Mahaba tong Davao River. Kung makita kayo sa aking mga vlog na naka-aeroplano ako, no, nakasakay, talagang makikita nyo yung napaka-laking Davao River. So, ano pa ba sa tingin nyo? May mga nakaligtan na ba kung sasabihin? Basta yun lang, pinagkaiba ng Davao River, I mean Esplanade sa Davao at Esplanade ng Iloilo. Sa amin ang Esplanade is flood control. Second purpose niyan ay para sa recreational activities na. Tapos ang ilog namin dito is ilog talaga siya na literal, no? Floodway. Floodway talaga siya. Doon sa may Iloilo, di ko alam kung floodway ba ang tawag. Basta napansin ko lang kung titinan nyo sa mapa, kahit kayo dyan, tinan nyo Iloilo City. Talagang galing sa dagat, tapos lalabas din sa dagat. So, ibig sabihin, tataas na yung tubig doon kapag merong mangyayaring high tide. So, dito sa Davao, kapag malakas ang ulan sa bukid, sa bundok, doon na area, yan, flash, ano yan dito? Flash floods yan sa baba. So, para maiwasan yung mga flash floods, nilagyan ng napakakapal na, yan o, Esplanade, flood control. So, secondary purpose na lang po yung pang recreational activities. Ano sa tingin nyo? Okay ba yung ginawa ko natin
Sana ho'y nagustuhan nun ninyo. Di na ako bababa doon, no? Tama na at ako'y uuwi na. Flood control. Tatapusin ko lang to, paabutin ko na to ng 12 minutes kasi gusto ko na ipakita sa inyo yung lugar na madadaanan natin. Ito, ano yan sila, di ko alam kung siguro itong mga to dito ay hindi sila advised na speculation ko na ito mga hagala. Pag sinabi speculation, ano lang, igawa-gawang istorya ba. So panigura, feeling ko baka advice to sila dito ng city government na wag maglagay ng wag mag-create or mag-construct ng mga concrete, no, ng mga buildings or bahay. Kasi siguro the moment na paalisin na sila, at least hindi ganun kasamaan loob, hindi ganun kasakit sa puso kasi sa damdamin na umalis. Kasi dali lang baklasin, pangalawa kasi light materials lang, tapos pangalawa ay hindi mahal, di ba? Mga bamboo, bike shop, Bolivia store. Diba? Yan naman yun, no? Kasi bakit nga ba hindi sila nagpapagawa ng konkretong bahay? Diba? Napakatipid nun. Ang tagal masira, ang tagal mabulok. Pero mas pinili na lang mga light materials lang. Afford naman din na to dito kasi may mga sila panindang mga tulungan ng manok, mga made of bamboo. So ibig sabihin yan, baka pinagbawalan sila ng government or kung sino man ng may-ari, baka meron silang pinirmahan na kontrata na hanggang mga light materials lang ang kanilang maaari ipapatayo sa lugar. So grabe yung traffic papuntang palabas ng Davao. Kasi dito papasok to sa kabila. Yun lang. So maraming thank you sa mga nanonood dito sa Davao. Wag ka masyadong umasa sa sa pedestrian. Ganyan-ganyan mo talaga yung kamay. Stop. In the name of love. Kasi maaari kang masasagasaan. Bye-bye. Ingat. Ayaw. Una, no? Di pala naalis yung Panabo madalas. Mostly di sila aalis nang hindi sila puno kasi sayang yung pila nila doon sa Ecoland Terminal kung ang sasakay ay hanggang San Pedro lang din. Comment box wala lang, pintuhan lang tayo sa discussion, healthy conversation and healthy discussion. Na yung may matututunan ba tayo, gano'n, no? Huwag nang mag-away-away na talagang magmumurahan. Bye-bye and ingat.